Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
My death you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, thank you so much. Ano yung mga pinagsisigaw dito? Siga! Good morning, Metro Manila. Magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Tuesday. April 9. April 9. April 9. Happy birthday na. Happy, happy, happy birthday. Ay, ha? Sa'yo ang... Happy birthday sa inyong lahat. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Yon. Yes. Happy birthday. Thank you. Ayan. Gusto niyo ba ng kiss? Kiss! Kasi birthday niya, di ba? Dapat kikiss siya. Aba? Ayan. Sino may sabi na naman? Siyempre, birthday mo. Ano ko? Kiss na, Papi. Sige na, sweetie. Kiss na. Ipakita ang mahabang uso. Marian. Ayan. Tayo. Tapos na. Ako. Mahabang kiss daw dapat. Hindi ah. So, O, diba? tama na yun. Tama mo. Sigaw mga kanguso.
Kamusta yung mga nagpunta ng ano dyan, ng beach? Ano ba yun? Hindi, resort. Resort, yung Bong View, ano yan? Via Bong. Via Bong, ayan. Yan. Kalimutan ko. Ayan, ano, siguro Pagbigyan na natin sila. nagpuputian. Isa pa daw. Ano? Isa pa daw. Sige, Ano? pagbigyan na natin. Pagbigyan, birthday mo naman. Birthday ko, yun. Ano ka ng sopa, oh. Lipstick. May lipstick siya. Ayan. Ako kasi, ang landi-landi. Ayan, oh. Harot-harot. Via Bong. Via Bong, ayan. Kayo ba'y... Nako, ang siguro ang puputing mamaya tatawagan ko isa sa inyo, ha. Random ko sa inyo. Yung mga mimistisahin dyan. Nako, tatawagan natin dyan. Tignan natin ang kulay ninyo ngayon. Sino yung pagandahan ng kulay? Kulay daing, magwawagi. Ay, may utang ka pa kami, Mami Flosser. Mamaya. Sigurado bukas yun. Papadala natin. Oo. Kaya huwag kayo mag-alala dyan. Kaya congratulations doon sa unang nagpakita ng iRadio t-shirt. Tapos bandang huli, silang lahat nagsuot na rin na yan. Patay ka. Ang dami nga nila. Wala na. Naunahan na kayo ni Mami Flosser. Naunahan na kayo kaya. Sorry kayo dyan. Sabi ni Eka, kinabog nyo na ba ang kulay ko? Hindi, huwag nyo nang tatablahin yan. Talagang, ganyan ang kulay talaga. Hindi, kinabog nga eh. Kulay champurado. Ay, sarap. Ilagay yun ang konting, ano tawag to, tuyo. Nako. Sarap nun. Pwede ng almusal sa umaga yan. Kaya gaganyan-ganyan ang kulay niyan. Ganda yan. Mabenta yan winner dito. Yan, winner. Mabenta yan dito. Winner yan. Hinahanap ng mga ano yan. Ng mga mistisuhing ano. What's up, Joe? Yan. Ayan. At syempre, yung mga dyan nakauwi na. Siguradong pagod na pagod kayo. So, relax lang tayong lahat. Easy lang. At tayo magkakasama hanggang 9 o'clock tonight. Which is 12 o'clock naman ang tanghali. Yan, sakto yun. Kakain na sila. Lunchtime. At walang pasok dun ngayon. Limang, bataan nga, pag-birthday ko, ha? Pagkatapos ng bataan doon. Holiday. Bakit kaya? Why? Ano yung korehidor? Hindi, after ng April 9. Bakit walang pasok? Supposedly may pasok na. Ganun. Hindi ko alam. Alam po walang pasok. May pasok wala nga pa rin silang sila. pasok. Ganun? Ay mamaya malalaman natin lahat yan. Pag na-interview natin isa-isa mga yan. Sigurado yung iba dyan pagod na pagod. At yung iba dyan nagtutulog na lang na maghapon. Naka-recover na yan. Ayan. Okay. Ramadan daw ngayon. Ramadan. Okay. Anyway, time to relax, guys. It's April 9, 2024, Tuesday. Yung mga nakapanood ng end of Ramadan ngayon. Yung buwan. Solar eclipse. Wala dun sa ano. Hindi nila nakita. Wala doon. Dito hindi gaano sa California. Sa susunod na makikita yan is year 2048. Yan. Buhay pa ako noon. 80 plus. Ha? Talaga? Yes. Buhay pa ako noon. Sabi ni Lord. God's will. Ayaw. Malay ninyo. Maabutan pa natin uli yung susunod na solar eclipse. Solar eclipse? Yan. The solar eclipse. Malay nyo solar eclipse dyan naman sa Pilipinas. Ang daming chismis dyan sa solar eclipse na yan. Kesyo daw mahahati ang katawan mo. Bakit mahahati? Tutubuan ka daw ng pakpak. Ayan, tutubuan ka ng pangil. Ewan ba? Ang daming mga tumutubo na. Sinasabing yung mga kaek-ekan dyan sa buwan. It's scientific po yan. Na normal lang na umiikot ang mundo dyan sa araw. Kaya natatakpan itong ating mundo. Okay, magpapaniwala sa mga pinagsasabi-sabi ng mga nandiyan. Alright, bumati na ta! Okay, magbati na ta. Ayan. Hello. Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan. Una sa listahan. Grabe. Talagang hindi pa kami nagbubukas. Nandiyan na siya. Rejoice, Orphelia.
Hello din kay Mary Grace. Kabiting na hindi na natutulog. Alam mo, duda ako sa babaeng ito. Ha? Hindi natutulog. Mukhang, alam na this. Aha. Andiyan din si Eka Andres Velasco. Isa pa to, Ellen Gonzalez. Rachel Joy Bunitin. Rocky Horfilia. Ayan. Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Sandali ha. Joyce Mendoza. Si Moa, Moises Aaron. Hello, Mary Juliet Rodelas. Pastor Kiko Gonzalez. Mel Cruz. Marichu Gamos. Pastor Mervic Lejano Cruz. And Pastor Sonny Rivera. Ayun. Ang kumari kong beautiful na si Jen Nunez. At syempre, ang mistisang Tisay Heart. Hello kay Mami Luz. At syempre, ang poging-poging sa Sammy Santos. From Langit Street, Tess Salas Lasak. At ang tagapasok, pasok na dyan, si Nor Baldovino. Hello, and of course, si Nanay Dolor. Ayun. Hello, Nanay Dolor. Wag na pong sasagot. Hello, Laurelyn Cerato and Alona Velasco. Ayun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Ayan. Sino pa? May tao? May nagdo-doorbell. Sino pa? Saan mo naputol? Ayan. Salamat sa inyong lahat sa mga bumati. Salamat sa mga bumati sa inyo sa aking birthday. Thank you. At hindi ko nababanggitin naman pangalan. Ang dami ninyo, no? Ayan. May food panda commented. Mga yung mga nagsusolicit. Yan. Okay. Store boo. Yeah, sabi ko we're na podcasting right now. On. Diba? Mamaya kakanta tayo, City. Eh? Yes, Sino do it sabi? tayo. Huh? Ako. No! Ako. No! Ako. No! No! Alright. Sino bang hindi natin nababati dito? Maraming wala dahil maraming pagod. Mga Yan ang sinasabi ko eh. Yes. Except kay Eka, ang pinaka magandang kulay. Aba, ang ganda-ganda ng kulay. Mamaya mag-random call tayo. Ayan, pinadala ng picture natin. Ayan na naman tayo. Mamaya titignan ko. Sana naman. Pagbigay nyo naman tong araw na ito. Papunta na daw sila dito. Okay. Halina kayo. Punta na rito. Marami na niluluto dyan sa labas. Happy birthday daw. Sabi ni Tess Salas Lasa. Happy birthday. CY. Thank you. Ayan. Thank you rin kay Lorna Alejandro. Ayan. Nagpadala siya ng greeting cards. Greeting cards and all this. Yeah, greeting cards. Happy birthday. Okay. Lorna Velasco, happy birthday daw, Brother Ramon. Ano ba yung nilalaro nila nung yung may sisiw sa gitna? Ano ba yung... Sisiw? Ewan ko yung... Kawawa naman yung sisiw. Hindi ko naintindihan yung laro nilang... Sumasakit ang ulo ko. Basta nakikita ko lang yung dalawang malalaki. LA, Phil Nas, happy birthday daw, sabi ni Pastor Jeff. Thank you! Thank you, Pastor! Ayan, Pastor. Saka na tayo mag-iinuman. Ng sagot. Ng sagot. Buko juice. Hello rin kay Jocelyn Espena. Hello po. At syempre, kay Batang. Si Cleope Cabrera Dumlao. Happy birthday din. Happy birthday! Happy birthday. Ayan. Happy birthday. Mamaya magkikita kami ni Paring Itong. Lynn Sales. Ayan, pasok na si Lynn Sales. Siyempre, Sister Evelyn Macarae. Ayan. Sister. Ito naman ninyo ko ng palabok. Ayan. Bibili na lang tayo. Mahirap na ito niyang palabok. Oo.
Nasasawa na ako sa pansit eh. Palabok naman. Oo. Gusto yung pansit na binili mo. Ano, saan ba yun? Ano yung binili ko? Saan yun? Sa Noy Pits. Noy Pits. Yeah, gusto mo yan? Pwede na. Pwede na, doon na lang. Doon na lang. Kaysa magluluto. Yeah, of course. Napapagod na ako magluto eh. Sabi ni Pastor Kiko, gusto ko pa i-take yung opportunity to thank iRadio sa pag-extend ng support and love sa family. Day ng sipag. Thanks kay Madam Rejoice Cristobal and family sa support. God bless po, Mamsi and Papi. To God be all the glory po. Ayan. So okay. Alam mo, yan eh, kumbaga, nag-celebrate na rin ako ng birthday ko. Importante, masaya kayo. By the way, yung tarpaulin, huwag niyong iwawala Pag uwi ko, koleksyonin ko yan. Kaya... Yeah, may mga tarpaulin. Paano bang, how do you pronounce it? Tarpaulin. Tarpaulin. Hindi trampoline. Ikaw yung nagsabi nun eh. Si Rejoice nagsabi nun. Tarpaulin. Ayan. Wala. Tuesday ngayon, siyempre ang ating mga kasama naman. Tarpaulin. Brother Sammy Santos. Ikaw daw nagsabi ng tarpaulin. Daw sabi nun. Ikaw yun, trampoline. Trampoline daw, Hindi ko nakakalimutan, trampoline. Tinatawanan ka na staff. Trampoline, Yun ang bagong pangalan niya. Yung mga magbinyag tayo. Talon na sa trampoline. Ay, bayan. Mainit na yun. O nga pala. Nasa 80s kami ngayon. Tumawag si, Sino? Si... Pangalan na ito? Jasmine. Sasarado na raw yung tindahan. Klang Ramakula. Hello, Klang. Hindi kasi balak na Gumagawa ka na istorya. Balak na ni Jasmine dito sa magtatayo na lang kami ng business dito. Kasi ang dami naghahanap ng mga rito, yung mga gimikan sa gabi. Kulang na kulang dito ang gimikan. Kaya pinag-iisipan namin dito na lang kami magtayo ng business. Si Ronald saka ako magti-team up. Tapos si Itong bibigyan namin ng trabaho. Kaya para partnership. Kaya yung kanya mga property dyan sa Pilipinas, ibabalik niya ulit dito. Kaya... Good morning, Pastor Abhishek Singh from Namaste. iRadio India. iRadio India. Okay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mabuhay! From iRadio India. Sino yung MVP? Si Jocelyn Spena? Hello, Lala Carmina. Ayan, mahina daw ang kanyang net. Kaya hindi siya what's this? Makapunta online. Palitan na natin ng Sino yan? Serving you the hottest and the latest music in town. Sino ba yan? Sino ba yung kumakantang yan? Ayan na. Mamaya wag kayo alis. Pastor Abhishek. Si Pastor Abhishek yan, hindi Pastor Namaste. Pastor Abhishek. Yan. Pastor sa India. ang Namaste, ano nga ba Namaste? Hello. Parang hello. Hello, Lindsay Celine Lazaro. Good morning sa inyo dyan, Lindsay. Ano sila nag-uwian nung Ewan ko, hapon na yata.
Wow, parang ano yan. Gabi na ata eh. Hindi, hapon. Siyempre, sa travel pa sila. Matraffic yan. May mga sasakyan naman ata silang lahat eh. Kaya okay lang ang biyahe. Oh, sinasabi niya, hello, Pastor. Sabi niya, namaste. Ay, sorry! Di nalagyan ng comma. Sorry, Mary Grace. Di kinimin. Hindi nilagyan kasi ng keme. Ayan. Akala ko, Pastor, namaste, sabi niya. Hindi po, grinigrit po, ma'am. Ay, sorry na nga eh. 12 p.m. check out. Oh, okay. 12 p.m. So, ano na sila? Lagyan kasi ng period or comma. Mga 1 o'clock siguro nag-disperse na silang lahat. Oo. Angelita. Mami Angelita Bayon. Ayan. Alam mo parang nung... Aba, may 45 stars. Oh, si Ellen. Thank you, Ellen. Rejoice, pakibilang mo na nga yung mga barya natin. Magkano na ba? May pambili na tayo ng mamaya ng ulam. Alam mo, nung pinakita ni Mami Flosser yung alimango ng ganun, my gulay. Kaya ko lang nun mga siguro kalahati. Okay, may ipapadala ko sa'yo. I-play mo, ha? Ayan. Ano ni? Basta i-play mo siya. Ano namin? Pagkatapos nito. Ayan. Mamaya, nakasalang na yung may sakong queue. Ayan. Tapos ano? Hello. Ayan. Ayan. Sabi ni Mami, huwag daw kayong aalis dahil mamimigay daw siya ng tigpa 500 mamaya. Achoo! Talaga lang, ha? Ayan. Ay kaso 19 lang sila eh. Oh. Kapag umabot sila ng 30, magbibigay tayo ng tigpa 100. Ba, 100. Sabi nasa 60 dollars pa lang. $60 pa lang? Pero di pa napasok sa account. Parang 100 dollars yata ang minimum bago ma-process. Chari-churi naman. Cheater. Kasalanan sa ko ito ay nasisisi. $60 pa lang? Taga? Ang hirap palang bumuo ng gano'n. Buti pa yung ating yung monetary. Siyempre, iniipon ko yun. Pagka makapal-kapal na, yun ang gagawin natin blessing or kahon. Speaking of blessing or kahon, bukas na po yan. Sinong magiging susunod na milyonarya? Aba! Magwawagi ng 4,000 pieces. No, 500. Ha? 4,500 diba? 4,500 ba? Hindi 4,000. Kalma ka lang. Natakot siya. Uy. Hello, Rosie Kulibay. Ayan. 4K. Tama. 4K. Kalma ka lang. 4,500. Yes. Natakot. Bilis mo naman. Sasagutin mo ba yun eh? Sasagot lang. Ito po ang iRadio, ang lingkod para sa salilang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Sabi ni Rosie, good morning po. Happy birthday po ulit sa Ramon. Ayun, may nagpadala na naman. Ay, sino yung nagpadala? Si Pastor Kiko, 50 stars. Yay! Ayun, galing sa langit. Salamat po. Salamat. Assalamualaikum. Ito. Ayun, meron na naman. Ayun. Play ko na? Oo. Tagalin mo yung music mo. Ito na. Ayan, padala ni Pastor Kiko. Galing sa Sifag. Okay, let's play it.
naka-uniform. Ayun, sino ito? Saan? Ayan, oh. Yan ang MVP, si Jocelyn Espena. Ayun, oh, ayun pa isa. Ayan. Ayos, ganda ng kanyang Si uniform. Jocelyn. Parang yung sa mga Oy, pajama ba yan? Ayun, no? Oh, di ba? Mga pormahan niya eh. Si Rejoice Bonete. Oy, Paniska. Tsaka si... 200 pesos yung dala-dala niya. Nanalo. Oo. Ang dami niyang pera. Oo. Tamo naman yan. Kumakarate. Ayan. Chester yan ni Rejoice. Kakambal niya yan. Sipag! Bumabati ng happy birthday, Patsy! Ay, naku. Ayan. Nakakatuwa, kahit na... Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Very much appreciated. Yun. Siyempre. Feeling ko, nandoon na nga rin ako. Tapos, naglagay sila ng tarpaulin. Hindi trampoline, Sabi ko, laki ng picture ko doon. Para akong inchik doon. Ay, nakasingit din ako doon. Kulang na lalagyan ng prutas doon sa harapan. Sabi ni Joyce, iiyak na yan. Hala po, sorry na agad, sabi ni Jocelyn. Bakit? Si Machu pala yung nagsalita doon. Gusto ko nga. Ito po, minamalat na. Kalilig. Sa iba na kulay nila, no? Yung mga kulay nila. Kakulay nila yung t-shirt. May trampoline ka daw doon. Bakit mo naka-kulay itim na sila? Ay, naka-iron t-shirt silang lahat. Diba? Dapat meron din sifag t-shirt. Yan. Yan, ganda. Maganda naman yung mga Oo, nga, dami nila. Saya. Maras masaya. Kaya lang inisip ko paano sila nakarating doon. May bus ba silang ginamit? May sasakyan sila. Ay, hiwa-hiwalay. Siyempre. Kala ko hindi. I think, meron yata. Akala ko iisang sasakyan lang ginagamit nila. Yung iba may sasakyan, yung iba merong isang sasakyan na Malapit lang daw ang bahay ni Mami Flosser. Aba? Yan. Talaga naman, ha? Naka-jeep sila. Jeep yung sinakyan nila. Pampasaherong jeep? Oo. Hindi, yung siguro inarkila nila. Siyempre, para madali makarating doon, di ba? Yeah. Pero yung distansya lang baka nanggaling sila from... Saan ba yun? Ano bang... Caloocan sila. Caloocan? Imus. I think malapit lang. Not so sure, pero... Imus lang malapit lang ang Imus. Imus, Cavite. Okay. Anong gagawin natin? Yung sinabi ko sa'yo. Ayan na. Huwag kayong alis. Kakantahan kayo ni Popshi. Ano? Ako na naman sinabi mo. Lagay mo na. Sasakyan. Okay. Hi daw po, sabi ni Baby Coco. Kumakaway-kaway. Hi, Baby Coco. How are you? Dapat marami kang drink ka ng maraming milk, okay? Milk para tataba. Para pag nakita kita pagbalik ko. Yan, maraming toys. Isang oras ang biyahe. Kasama ng traffic. Not that far. O, diba? Okay lang. Ate Delphine. Ate Berna Delphine. Kumusta na? Ulitin natin from the top. Oo. Bigla kasi nagpapasok matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, wala yata ako sa nasaan man, ito ang pangarap ko, makuha mo pa. Wala ko sa tono.
ang hirap naman sundan yan eh. Baguhin mo. Ang hirap sundan. Acoustic. Sandali lang po. Sandali lang. Standby. Ayan. Mahirap sundan yung acoustic. Ito na lang. Hello, Jen Navales. Oh. Siyempre, ang kumari kong maganda. Ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Baba. Hanggang sa pagtanda natin. Baba! Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo. Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Pag maputi na ang buhok mo, magpakulay. Love so pa rin ako, sweetie. Magpakulay ka na lang. Pag maputi na ang hair ko. Yan, ang baba, no? Sunod natin yung kay Danielle Padilla. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo Ang aking pangako ng pag-ibig ko laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang baba. Eto naman. Hello, Jasmine Villanueva. Si Jasmine, no? Hello, Jasmine. Yang. Birthday ni Popshi. Hello. Sino? Si Jasmine? Si Jasmine. Sinong Jasmine? Jasmine Villanueva. Oh. Jang Valenzuela. Ayan. Ano Asa ba? na? Wala na? Yung kay ano? Ano? Yung kay Daniel Padilla. Ay, sus, yun pala. Ayun. Sino pa? Ba't puro... Hello daw. Nakatulog na daw si Coco, oh. Ba't puro mga... Habang nakikinig ng kanta niyo. Ay, ganon. Ayan ba yun? Parang matatanda itong pinapakanta mo. Ano na naman? Ha? Diti ko ngayon pa. Sige na. Yung mo naman. Sige na. Tama na. Ay, naku. Pambirang buhay to.
Patawarin niyo naman ako. Birthday ko naman ngayon eh. Yun nga ang birthday ko sa'yo. Yun? Yun. Wag na, okay na yung ganito na ako. Masaya na ako ng ganito. Kami naman, Ito, ni-request, naghulog na ng naghulog na ng, Ma'am, you may kiss the birthday celebrant. Ay? You may kiss the birthday celebrant. Di daw na-capture. Bahala kayo sa buhay niyo. Ano? Huwag kayo mag-alala. Mamaya, i-rapin ko siya. Uy, kung ganyan. I-rapin ko siya ng halik. Ayun. Siya yan, pero ang uso, hahaba. Parang di ka makalapit. Mabuti. Birthday kuya from Dubai. Hi, babe. Popshi, hindi naman ako may birthday kung ano nung nilalagay niya. Kanta ka naman, Popshi. Kantahin mo yung Dapat si Rejoice sa kumakanta niya. Kantahin mo yung Wala. Fly Me to the Moon. Ayaw na akong kantahan ni Rejoice. Oo, ano yun? Kanta ka ng Fly Me to the Moon. Hindi na, wala na time. Anong oras na ba? Wala, 7:54 na. Ito. Oo. Yan. Awanin. Yan. Ano ba yung nilagay mo? Next time na lang. Sa susunod na birthday ko na. Grabe! Oo. Pinakanta mo ako ng pinakanta. Maria Stella Hamorabo. Dapat trabaho ni Rejoice yun eh. Ayaw na. Ayaw na kumanta eh. Ay, ganon? Ay, bakit kaya? Ewan ko. Bernard Manalo Gabriel. Hello po. Bernard. Good morning, Bernard. How is Mommy Irene? Kumusta na siya? Busy si Mommy Irene. Nag-birthday lang na natuto na mag-emote. Sina? Sabi mo, kinasabi niya. Nag-birthday ka lang, marunong ka na mag-emote. Ano kala mo sa akin, robot? Thank you, Mary Grace. Wow, 50 stars. Ay, nako. May pambili na tayo ng kikiam tsaka ng Good morning, Bernard. Kumusta na si Mami Irene? Oo nga, Miss you na, Mami Irene. Kumusta po? Can you read Mama? Sa Sabado naman, bibidyo naman natin dito live yung ating yung ating munting salo-salo. Salo-salo grill. Yan. Salo-salo grill. Oo, pero uulan ng Sabado. Hindi naman eksakto dito sa atin. 25% chance of rain lang naman. Malayo yan. So, medyo, ayan. Oops, may nagbigay na. Si Pastor Sunny. Ayan na. Kinabog. 200 stars. Ayan, Pastor Sunny. Kaya nyo kabagin Hello. Kabog. Hindi magpapakabog talaga. Thank you, Pastor. Magpapadala pa yan. Hindi kasi ako marunong maglagay ng star sa totoo lang. Dali lang eh. Ba't di ka naglalagay? Siyempre kinakailangan iba yung bigay. Ay, ganun ba? Hindi ako marunong eh. Mas maganda yung bigay ng iba. Tapos yun ang ibabalik natin sa kanila. Hindi lang naman yun. Ipon-ipon lang natin yan. Yes. Pagka marami na yan, yung mga nangangailangan ng tulong, yan. Tsaka yung sa ating monetary, yan ang ating sabay-sabaw. Hindi mo pa naman inaano yung, gagawa ka ba ng tin? Ha? Mag-apply ka na ng tin. Oo nga eh. Nakakalimutan mo naman. Sabi nung kasama ko, dito ka na lang mag-apply sa City Hall. Pero yun pala eh. Yung sa Long Beach, kaso hinahanapan ako ng ID na taga-roon ako. Wala na. Doon sa Long Beach. Taga-Long Beach. Dapat taga-Long Beach. Kailangan residente ka ng Long Beach. Hindi naman ako taga-Long Beach eh. Ayan. Di bali. Makaka-tiyempo rin ako ng walang pasok. Walang pasok holiday. Di, sarado rin ang Hindi, ako, gaya ng, mag-day off ako. Isang araw talagang tatrabahuin ko yan. Isang araw. Okay. Okay, tawagan na natin. Si Kaambo. Si Kaambo, huwag kayo alis Ayan, tingnan natin, andyan na ba? Ayan yan, naka-standby na yan. Pakicheck nga baka nasa siya. Saan? Nandun pa sa makeup room. Nagmi-makeup. Pakitanong nga sa ating mga andyan na ba? Diyan na siya, ayan. Nakikinig na siya eh. Nakikinig siya? Ayan. Wow, Burberry ang kanyang kumot. Burberry yan, no? Ayan, happy birthday. Ay, thank you.
Kayo po may birthday ngayon. Aba, nagbigay na naman si Pastor Sunny. Aba, talaga naman. Kabugera na naman. Kabugero ng bayan. Oo. Pero, another 200. Thank you, Pastor. Happy birthday. Sa'yo ang gastusin, kami ang kakain, sabi ni Pastor Toots. Mahirap yan, ano? Mahirap yan pagka, sa'yong gastusin. Kami tapos ang kakain. kayo ang kakain. Sarap ng buhay. Gano'n, parang rejoice lang. Kamusta ba, Kaambo? Ako po ay mabuti naman po sa biyaya at tabag ng Lord. Yung akin pong medical check-up po is salamat sa Diyos po, lahat po negative. Okay. Lahat po normal. Kaya yun po, salamat po sa Lord. Ayan, yun ang magandang balita sa lahat. Yes po, opo. Pag, thank you so much. Wala nang sasarap pa sa masarap na ulam kapag yung health mo ay maganda ang resulta, di ba? Di ba pag nakakarinig ka ng nalaman mo sa doktor mo, oy, ang ganda ng mo, blood pressure mo, ang ganda ng sugar mo, ang ganda na yung A1C mo, yung cholesterol mo, lahat maganda. Kahit na anong pagkain na masasarap diyan, parang sa inyo na yan. Masarap yung magandang balita ng ating doktor, di ba? So yun ang nag-diet nga po ako noon bago pumunta ng clinic. So nung pagkatapos nga nung result, tapos chinek po ako ng doktor. Sami, okay lahat. Ang ganda nga ng result mo Maganda pa sa akin sabi ko ng doktor, Ay, salamat po sa Lord, sabi gano'n. And then ang nangyari, sabi ko sa kay Iska, na-diet ako ng ilang oras, ang araw halos. Bili mo naman ako ng Jollibee. Yan ang sinasabi ko Parang yung ano lang, beef steak ba yun? Yung patty. Walang pinagkaiba sa makasalanan talaga. Hihingi ng tawad pagkatapos gagawa rin ng kasalanan. Kasi feeling ko po, gutom na gutom ako kasi tubig lang ang naano ko Tapos di na nga ako, pagkakain ko 12 hours kang hindi kumain. Nag-diet pagkatapos bandang huli, babawiin din. Wala rin. Hindi, pero ano lang po yun, mild lang kasi kalahati lang naman ang kinain ko para masayaran lang ng masarap itong lalamunan ko. Tapos nagpabila ako ng shake, mango shake, kasi nga sobra init, Kuya Ramon. Grabe. Sabi ko, talagang grabe. Sabi ko kay Iska, naku, malaki bill natin ito. Kasi lagi nakabukas yung aircon natin. Nako. Pero by the way po, ako po ay piniin po ni Kari Joyce. Natanong niya sa akin kung ako nga po ay may class. Actually po, may klase po ako 9 to 11. Naku. So, ang ginawa ko po, kagabi pa lang po, nagpaalam ako sa instructor namin. Hanggang ngayon po, nag-lesson sila. Sabi ko, Pastor, may emergency lang po kaming meeting sa church. 10:45 po, magkakat po ako, mag-exit ako. Sige, brother, sabi, okay lang. Okay, ayun po. Sabi ko kay Kari Joy, sige, ako na lang ilagay mo kung wala namang problema. Dahil, hindi naman po ako nag-absent ngayon lang. Kaya, ang ano po kasi, ang policy sa Bible College, hanggang 3 beses pwede pa yon. Ako halos perfect attendance po ako sa biyaya ng Diyos. Magbuhat po nung first year ko. Kaya sabi nung pinaka-instructor namin, sige po brother Sammy, okay lang po. Kaya ayan, nag-isip po ako. Pagkatapos po ng ating pag-aaral ngayon, salamat po sa Diyos, alauna po hanggang alas 4 meron pa akong class. Ayan. Pero nagsinungaling ka pa rin, ha? Yun nga, may meeting ka. Pinipray ko po yung kagabi. Sabi ko, Lord, sorry, nakapagsinungaling po ako. Hindi mo lang sinabing totoo. Naimbitahan na. Meeting mo na to. Meeting. Ako, kasi meron naman pong pag-aaral sa Bible na kasalanang sinasadya at kasalanang hindi sinasadya. Para sinabi mong yung white lies at saka black, yung real lies. Pareho din yun. Parehong lies pa rin yun. Kaya siguro, sabi ko, Lord, gawain mo rin naman ang pupuntahan ko. Okay lang naman po siguro yun na maintindihan niyo ako. But anyway, salamat naman at napaunlakan mo kami. Opo. Pero kapag gano'n, mas importante yung iyong pag-aaral. Alam mo. Hindi naman po. Bali, lang po ngayon. Kumbaga, patapos na ho kasi kami. Kaya kumbaga, yung turo sa amin, parang
hinay-hining na lang, ganun. Pinaghahandaan po namin yung pinaka-finals po namin by first week of May. Yan, dyan po ako maghahanda. Ayan. Kaya, yun, salamat po sa Diyos at yan dapat na matapos mo yan dahil yan ang iyong pangarap. So, yes po. At tayo naman dito sa iRadio ay nasa likuran mo lang kami at salamat kung po. nangangailangan mo ng tulong dyan, nandito tayo para umalalay sa iyo. Ayan. Thank you very much po, Kuya Ramon. Salamat po sa inyo. At Karin. Okay, tayo mag-umpisa na. Sige po. Maganda yung topic mo ngayon, ha? Opo, Kuya Ramon, maganda po. Medyo talagang ito ay para sa mga Kristiyano, mananampalataya. Yan. Kung ano yung ating gagawin sa ating resources o yung ating pera, no? Yan. So, mga kapatid. Maraming ang pera. Tinatago lang naman. Iyon, nga po Amagin niya. Kaya, nako, maganda. Ito ay dedicated sa mga taong masinop sa pera. Tama lang yon. Pero yung tamang paggamit ng salapi, ito, pakinggan natin ang may babahagi ni kasamang kaambo. Alright. Sige po mga kapatid, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Unang-una po is bumabati po ako sa inyo mga ka-iRadio Natics, iRadio family ng magandang tanghali po sa atin. Lunch na po maya-maya at sa inyo po Kuya Ramon, magandang gabi po sa inyo ni Ate Karim. At siyempre, shout out kay Mami Irene. Namimiss ko na po si Mami Irene. Oo nga, balita ko nagpunta raw ng London. Totoo ba? Ewan ko po, parang sa probinsya lang yata. Nagbakasyon. So yun po, namimiss ko po si Mami tsaka yung kanyang dalawang anak na mababait at guwapins. Okay, hallelujah. So ngayong araw po na ito, papasalamat po ako sa Panginoon at patuloy niya tayong binibigyan at pinapahiram ng kalakasan. Amen. Dahil lang po sa habag ng Diyos, ulitin po natin, dahil lang po sa biyaya at habag ng Diyos, kaya po tayo nakakapagpatuloy at nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng isa pong pastor na ka-fellowship ko po is, alam mo, Brother Sammy, kapag ako po ay tumatayo bilang isang preacher, meron po akong ginawa na nakalagay po sa typewriting ko at nakaharap sa akin, no? Ang nakalagay po doon is it's all about it's not about me. Pag binaligtad niya, it's all about Jesus. So yung ginagawa po niyang pagpipreach, yung ginagawa po naming pangangaral ay tungkol lamang sa Panginoong Kristo. It's all about Jesus. Amen po ba? Okay, sige po. Kayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa muli sa araw po na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Araw po ng Huwebes dito, Miyerkules po sa amin, Panginoon. Kami po yung nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin, kalakasan at buhay na taglay namin. Salamat, Lord, dahil nag-i-exist pa kami sapagkat hinahabagan mo pa kami, Panginoon. Magpalain po, Lord, ang mga kapatiran kong naririto sa pamumuno po ni Ate Karin Kuya Ramon Pascua. Lord Jesus, we pray, Lord, na samahan kami ng Holy Spirit, Panginoon, at ako po'y gamitin mo lang na dalo nyo na yung pagpapalit salita. Pinupuri ka namin sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Lakbangan po natin si Lord. Hallelujah. Okay, siyempre bago tayo magpatuloy, pampagising naman ng dugo, no? Gisingin naman natin yung ating kalamnan. Although kanina nakikita ko si Ate Karim, may mga kinakanta siya dumadaloy na ng maganda yung circulation ng blood natin pagka gano'n, di po ba? Okay, meron akong kwento tungkol kay Ambo at sa anak niyang si Ambo Jr. Sabi ni Ambo Jr., galing sa eskwelahan, Tay, Nay, o bakit anak? Kunti na po akong maging top notcher, number 3 po ako. Ay nagulat si Ambo ngayon, si Ambo Sr. Alam ko, di ba, tabad ka mag-aral. Pero tay, konting-konti na po eh. Bakit? Kasi po yung second honor namin, katabi ko, tinawag ang pangalan niya, katabi lang po ako ng second honor. Kaya konting-konti na po ako maging third honor. Corny, joke lang, joke. Okay. Alright, so, another is, scenario ni Ambo at saka ni
nung kanyang tatay. Ito, babasahin ko. Ang title po nito is The best use of money. Yeah. Okay. The best use of money. Ay, yan, sige, dadako na tayo dito. The best use of our money. Yan. Okay. Titingnan ko po kung ma-share ko itong aking ginawang slide, mga kapatid. Try ko po ulit, no? Yan, medyo, asa na ba? Yan, mahirap talaga pagka lumaki sa bundok eh. Self-study lang itong ginagawa ko eh. Kaya... Punta ka sa share. Ayan. Sa share. Ayan. Ayan. Tapos yung, yan. Ayan. Alright. Nakikita niyo po, Kuya Ramon. Malinaw. Malinaw. Okay po. So, yun po yung ating topic. The best use of our money. At pagkatapos po sa Tagalog niyan, ang pinakamahusay na paggamit ng ating pera. So, ang tanong ko mga kapatid, where do you use or where do we use your wealth? Saan po ba natin ginagamit yung yaman natin? Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, saan po natin ginagamit yung pera natin? Maraming sasabihin ng iba kapag tinanong yan ng pastor or leader, parang may ang sagot ng iba dyan eh, pera ko yun, bakit tinatanong nyo pa? Pinaghirapan ko yan eh. Kaya ako na po nakakaalam noon kung paano ko ginagasta. So parang may pagkasuplado pa ang dating, ano? Amen? So, mga kapatid, ayon dito sa babasahin natin, sa scripture po natin, Luke chapter 16 verse 9. Okay. Next slide tayo. Ayan. Luke chapter 16 verse 9. Sabi po muna sa NIV. Ang sabi po rito, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwelling. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, ang sabi po sa Tagalog, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Palakpakan po natin ang talatang ito ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa Diyos lamang po ang kapurihan, kapasalamatan, mga kapatid. Alright. So, ang nagsasalita po rito, si Jesus Christ, at ito po'y sinulat naman ni Apostle or Disciple Luke, or tinatawag na Dr. Luke. Ano po? Yung profession po kasi ni Luke is doctor noong mga panahon na yon. So, sabi ni Jesus, siya po may mismo nagsabi, use worldly wealth to gain friends for yourself. Kahit sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang inyong kayamanan, ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So malinaw po mga kapatid, ang laging inuutos at sinasabi ng Panginoon ay yung tumulong tayo, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba? Sabi nga, have you ever thought of spending your money for something that has eternal value? Naiisip daw ba natin, mga kapatid, yung paggugol mo ng pera para sa isang bagay na meron talagang pupuntahan na walang hanggan? Ika nga may value, may eternal value. Ginagastos ba natin ang ating pera sa iba't ibang pamamaraan? Anyway, mga kapatid, pera naman natin yan, pinaghirapan natin yan. Hindi ho masama yun. Kapag ka maganda yung kita mo, maganda sweldo mo, maganda work mo, di ba? May naiipon ka para sa iyo. Ano man ang gusto mong bilhin? Mga gamit sa bahay, mga gadgets, o di kaya kotse, mga material na inaalok ng mundo dito sa atin. Amen po ba? Pero ang tanong, ito ba ang pinakatamang importanteng mga bagay na dapat nating pagkukulan ng halaga? Ibig sabihin, kahit hindi na kailangan, bibilin mo lang. Dahil nainggit ka, maganda yung cellphone ng isa, iPhone 12. Ikaw naman gusto mo iPhone 20 agad. Wala pa naman yatang iPhone 20. No? May mga ganun eh. Even Christians, kapag nakakakita ng ibang bagay na maganda sa kanyang paningin, palibasa maganda kita, maraming pera,
bili ako niyan, bili akong ganito. Hindi ho masama mga kapatid, hindi ho masama yon yung kumikita ka, gumagastos ka, saan mo man gusto. But the important question, ang pinakamahalagang katanungan mga kapatid, next slide tayo. Ang pinakamahalagang katanungan mga kapatid, may ginagasta ka ba para sa Diyos? Yun po yung magandang tanong o mahalagang tanong. May ginagasta ba tayo para sa Panginoon? Ibig sabihin, may ginagasta ka ba para sa ikalalawig ng kaharian ng Panginoon? Sa church, mga kapatiran, sa mga gawain para sa Diyos? Yun po yung ibig sabihin nitong tanong na ito. May ginagasta ba tayo para sa Panginoon? Sasagutin niyo po yan sa inyong sarili mga kapatid. Alright? So dito sa binasa natin, sa Luke 16 verse 9, kung susuriin po natin ang pinaka-konteksto niyan, iyan po yung parabola ng Panginoon tungkol po doon sa mga nagbaunang yung dalawa pinatubo o tumubo yung kanilang pera na iniwan sa kanila ng amo nila samantalang isa binaon lang So pinapahayag po dito ng Panginoong Hesus, the best use of our money is using, ito po is using to get people into heaven. Ito po ibig sabihin nun. Ang pinakamahusay na paggamit ng ating pera, tayo bilang mga mananampalataya po, kasi yung unbelievers, di naman pa nila alam to Ang pinakamahusay na paggamit ng ating pera ay ang paggamit nito upang madala ang mga tao sa langit. Ano ibig sabihin noon? Dito po sa sinasabi nga po ni Jesus sa Luke 16 verse 9, isang verse po na ito sa Bible na most people don't easily understand. Ang sabi ni Jesus, katulad nga ng tusong katiwala, yun nga po yung parables of the talent, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito to benefit others and make friends. At kapag ang iyong kayamanan ay naubos na, ay tatanggap naman kayo sa tahanang walang hanggan. Yun pong eternal life, mga kapatid, no? Kaya, hindi po mawawala ng saysay ang ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa, yung ginagawa nating pagtulong, lalo na sa ikauunlad ng ministeryo. Amen? Na ginagamit natin ang pera, mga kapatid, sa pinakamahusay. Pinakamahusay na na we use our money something that has eternal value. Yung halaga ng pera mismo ay magkakaroon ng tunay na halaga kapag ginastos natin ito for the Lord's glory. May eternal value siya. Tama po ba? Kung ating uunawain ang verse na ito, hindi nito sinasabi mga kapatid na pwede nating bilhin ng paraan para papunta sa langit. Hindi po natin magagawa ito. Tandaan nyo, hindi ko mabibili yung ticket to heaven. Wala ho ito sa department store, sa butika, o sa palengke man lang. Hindi ito na-order sa online shopping. Na hindi mo pwedeng bilhin ng isang paraan para makapunta ka sa langit. Hindi po yun ang ibig sabihin dito ni Lord. We cannot buy our ticket into the heaven. Tanging si Jesus Christ lang po ang way. Siya lang ang paraan natin para tayo po'y makarating sa langit at makapiling tayo ng Panginoong Diyos Ama. Amen? Because Jesus has already paid the price on the cross. Siya po yung nagbayad. Siya po yung tumubos sa atin sa isang malaking halaga. Yun po yung pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo at pagtigis ng dugo mula sa krus ng Kalbaryo. Binili na po tayo, binayaran na po tayo ng Diyos sa kanyang sariling dugo. Amen? Tinubos niya na tayo. Natanggap na po natin yung salvation, yung healing. Once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior at naging seryoso ka kapatid sa pagsunod sa Panginoon, tandaan mo, meron ka ng kaligtasan. At iyon ang hindi matutumbasan. Walang kabayarang pera yon. Pero ang mahalaga dito mga kapatid, kapag ikaw ay kumikilala na sa Diyos, unti-unti, malalaman mo, ano ba yung gustong gawin ng Panginoon? Ano ba gusto ng Panginoon na gawin ko para sa aking resources? Para sa aking pera? Di po ba? Amen? Hallelujah! Hindi po sinasabi ng verse na ito na pwede nating bilhin ang ating salvation. No! Dahil ang salvation is a free gift of God by grace through faith in Jesus Christ. Amen? Ang sinasabi po ng Panginoong Jesus dito is to use your money to build friendships that are going to go on for eternity. Kapag ginagamit natin ang iyong kayamanan
para matulungan ang iyong kapwa na makakilala sila kay Jesus. Ano ibig sabihin po noon? You make friends for eternity. At ito po'y pag-iimpok ng gantimpala, mga kapatid, para sa walang hanggang tahanan. Yun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Amen? Nakukuha niyo po ba yung point? Hallelujah. Parang ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng mas madaling maunawaan. Isipin niyo na lang mga kapatid. Pagdating natin sa langit, balang araw, no, aakit tayo sa langit, no, tayo mga kumikilala sa Lord, no, aakit tayo. At napakaraming tao ang sasalubong sa iyo na nakatayo sa entrance sa gate ng heaven. Nakalinya sila, nakapila sila, pumapalakpak at nag-cheer sa iyo at nagsasabing, Brother Ramon, Brother Sammy, Sister Karim, at marami pang iba. Hinihintay po namin kayo. Narito kami dahil tinulungan nyo kaming malaman ng daan papunta rito. Gumugol kayo ng inyong kayamanan para maipahayag sa amin yung good news about Jesus. Diba? Yung mga nasolwin mo, yung mga nabahagian mo ng salita mo, na ginamitan mo ng sarili mong pera. Amen? Kaya nakaka-bless, mga kapatid. Kapag ang mga kapwa natin mananampalataya, di ba? Open sila na magbigay ng blessing, katulad kahapon. I thank the Lord, naka-receive ako ng pang-mekos-mekos, at marami sa inyo naka-receive din yan, no? Malaking bagay po yun. Gumagawa sila, nagbibigay sila, nag-share sila. Ano pong ginagawa ng mga pastors natin dito? For the glory of the Lord po, ang tinataas ko po sa buhay nila Ate Karim, Kuya Ramon, ulitin po natin at mga pastors, nag-share ng kanilang blessing. The glory of the Lord ang tinataas po natin at niluluwalhati natin sa buhay po nila. Bakit? Kasi nga gumagamit sila ng kanilang resources para mas lalo tayong makakilala kay Jesus. Pero hindi yun yung hindi doon tayo naka-after sa pera, sa blessing. After tayo doon sa ipinapahayag ng salita ng mga pastor, salita ng Diyos, para mas maunawaan natin. Bonus na lang po yun. Kasi bakit? Nag-aaral tayo. Nakikinig tayo. Pabilisang pumindot, no? Kaya dapat maganda wifi natin. Pagka mahina signal mo, sorry, no? Kahapon, nung nakasagot na yung 4 sa amin, 5, yung mga nagpiknik ang sagot, letter A, alimango, letter B, hipon. Hindi na sila makapindot. Sabi ko, sayang, kung binigyan pa kami ng chance ni Pastor Toots, no? Huwag naman, mabigyan naman natin yung iba. Alright? Yun po yung sinasabi natin. Na yung mga leaders, pastors, mga tunay na Kristiyano, ag-i-spend sila, gumagastos sila ng pera, at yun ay nagkakaroon ng eternal value. Amen? Salamat, Kuya Sam. Salamat sa pandesal na dinala mo sa amin. Salamat sa kape na pagkatapos ng ating pagbabahagian ng salita ng Lord, nag-ukol ka ng aming pagkain, ng ating pagsasaluhan. Kuya Sam, hindi lang kami yung friends mo for life. We are your true friends for eternity. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Kaya kayo, tayo pong lahat, are we using any of our money to get people to heaven? Kaya nga kapag alam mo ang daan papuntang langit, sabi nga ng pastor namin, pag alam nyo yung daan papunta sa langit, magsama naman kayo. Huwag niyo suluhin. Ibig sabihin noon, ipakilala nyo si Jesus. Huwag natin suluhin yung kabutihan ng Panginoon. Ipakilala natin si Lord sa maraming tao para sila makasama rin natin sa langit pagdating ng takdang panahon. Amen? Tinuturo mo sa kanila yung daan, si Jesus. Sabi ng Panginoon, He is the way, the truth, and the life. Diba? Siya yung daan. Siya yung katotohanan at buhay. Hindi si Kibuloy. No? Ako ang daan. Mabihira ito na si Kibuloy, ano? Siya daw ang daan. Ang bihira. Alright, si Jesus lang po, mga kapatid. Amen? Yung money natin, ginagamit natin para makatulong sa kapwa natin, para malaman nila kung saan at sino ang daan. Amen? Hallelujah. Ako po, may kapatiran po na taga Pangasinan. Pag humahayo po sila, meron po silang sasakyan na kulong-kulong. Alam niyo po yon, yung kulong-kulong, Kuya Ramon, Ate Karim. Yun po yung pinaglalagyan ng mga pig, ng mga baboy na binabiyahe, yung mga buhay. So, yun po yung dala-dala ng kapatiran ko. Bumabaybay po sila, talagang probinsya, malayo. Pagkatapos, alam niyo po yung nakalagay doon sa kulong-kulong,
mga silya. Kasi yung pupuntahan po nila, wala akong mga upuan. Nakaupo lang daw po sa lupa, sa sahig, pag nagba-Bible study sila. So nagdadala sila ng silya. Nagdadala sila ng bigas, tigtatatlong salop, may kasamang tuyo at sardinas. Gumagasto sila para magkaroon ng eternal value yung kanilang pera. Bakit? Kasi ginagawa nila yon para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Para makapagdala sila ng souls. Amen? Kaya nga yung isang kapatiran ko din, sabi daw nung mga na-Bible study nila, Pastor Arvin, salamat sa arroz caldo ha. O, wala po problema, okay lang yun. Diba? Nakuha namin sila sa lugaw, tsaka sa arroz caldo, tsaka sa pizza pie. Diba? Amen? Hallelujah. Kapag nagbigay tayo sa gawain ng Diyos, bumili ka halimbawa ng Bible. Ibinigay mo ito sa iyong kapwa, sa mga kapatiran na walang sariling Bible, para mabasa nila yung salita ng Diyos, mga kapatid, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa heaven. Pinapasyalan mo yung mga kapatiran mo at maski papaano, meron kang dalang kahit sampurado, merong Spanish bread na pwedeng pagsalusaluhan after the Bible study, you invest treasures in heaven. Amen? Kahit malayo, namamasahe ka para mapuntahan yung gusto mong mga tao na ipapakilala mo si Jesus. You invest treasures in heaven. Amen po mga kapatid. Hallelujah. When you bless your pastor, your leader, at yung family in different aspects, like finances, di ba? Yun po yung talagang pwede nating itulong, di po ba? Support natin sa pastor, sa mga humahayo, di ba? Yung makapagbigay ka man lang ng, pastor, brother Sammy, ito, panggastos mo, pamasahin nyo, tsaka pang soft drinks. Di ba? Naalala ko po yung dalawang kong kaklase sa Bible College. Brother Sam, nag-barangay evangelist kami. Wala kaming budget. Birin mo yung isa kong kasamang pastor. Na-dehydrate, bumagsak habang nagsishare ng Word of God. Eh bakit po? Wala nga kami pambiling soft drinks. Naawa lang sa amin yung mga tatlong nakikinig. Binili kami ng tubig. Sabi sa akin, ganyan kahirap, Brother Sammy, pero ginagawa mo yon for the glory of the Lord. Amen? You invest treasures in heaven. Ini-encourage mo yung kapatiran mo. Pinagpe-pray natin sila. Wholeheartedly, ginagawa natin ito for the glory of God. For the glory of God, you invest treasures in heaven. Pinagpe-pray natin sila yung dumadaan sa kapighatian, yung nauuna yung emosyon, no? Na sila'y ma-empowered ng Lord. You support a mission, no? Yung mga mission po diyan, yung alam niyo po may mga pakilala po akong pastor, talagang nagmi-mission sila, punta sila ng Saudi, punta sila ng Africa, punta sila sa Mindanao, yan. May mga suporta po yan ng mga kapwa natin Kristiyano. So nagagamit mo yung resources mo through eternity. Amen? When you help in church planting or you support in building a church, nag-iimpok tayo noon mga kapatid ng kayamanan sa langit. At marami pang magagandang programa mga kapatid, ang pwede kong idagdag dito. Kaya lang, alam ko sapat na ito para mas lalo yung maunawaan, yung maibigay ang malinaw na punto na tinutukoy ng Panginoong Hesus tungkol dito sa paano ba natin gagastusin yung ating pera. Hindi masama na may gusto kang bilhin sa sarili mo. Pero ang tanong nga doon, ano yung ginagasta mo para sa Diyos, no? Gumagawa ka ng pagtulong, tumutulong ka sa iba, sa kapwa mo. Mga kapatid, hindi ka nagpapa-impress, hindi ka nagpapa-pogi points. Kaya nga, it's not about me, it's not about us, it's all about Jesus. Di ba? It's all about Jesus. Di ba? Sabi nga do good for intention, not for attention. Pag gumagawa ka, gusto mo yon kasi gusto mo maparangalan si Lord. Amen? Hindi yung makuha mo yung atensyon ng marami, para lang ikaw ay maging sikat. Pero meron namang mga tao po na, okay lang yun, yung mga vloggers ngayon. Ang usapan doon, basta tama ang tibok ng kanilang puso. Si Lord na ang nakakalam noon. That is the highest and best use of our money, mga kapatid. Ito ba ang pinakamataas at pinakamabuting paggamit ng ating pera? Hindi natin madadala ang kayamanan natin sa heaven, mga kapatid. But we can send it on ahead by investing our money or treasure to help other people meet Jesus sa pamagitan po ng pamumuhunan ng ating pera o kayamanan ay matutulungan natin ang ibang tao na makilala si Jesus. Now, meron pong isang ilustrasyon
Mga kapatid, kung nabasa nyo po yung Book of Acts, sa Book of Acts ito po yung tinatawag na the Book of Action sapagkat ito po yung time sa chapter 2, I think, kung di po ako nagkakamali, nung pinababa na ng Panginoon yung Holy Spirit. At dito po napuspos yung mga followers, yung mga believers, yung mga Christians, yung mga disciples ni Jesus. And that time, mga kapatid, ang mga believers noon, nung panahon na yun, talagang sila-sila yung nagkaroon ng gift, ng power, napuspos sila ng Holy Spirit. At nagkaisa sila, nasuportahan ng iglesia sa isa't isa. Kasi noon, wala pa namang mga churches. Mga house churches pa lang po noon. Kaya lang yung mga kapatiran nga doon na kulang sa pera, at saka yung mga bumubuo doon sa kongregasyon, talagang nagsuportahan sila. Ano pong ginawa po ng iba? Ito po ay nagbenta ng kanilang mga ari-arian. At isa na rito si Bernabe, na nagbenta po ng kanyang bukirin at ipinagkatiwala sa mga apostol ng pinagbentahan. Nandoon po si Peter, si John, siyempre si Matthew, he's a tax collector, magaling po siya sa mathematics. Kaya nung time, ito po, na merong mag-asawa na binabanggit po sa Biblia, si Ananias, kung kilala niyo po si Ananias. Marami pong pangalan na Ananias sa Bible. Ito pong kinukwento po rito at tunay na nangyari. Si Ananias at yung kanyang asawa na si Sapphira, nasira po sila dahil sa pira. Mga kapatid, niloko nila. Si Ananias at yung kanyang asawang si Sapphira, nandaya sila, nasira sila sa pira. Nagbenta sila ng kanilang ari-arian. Siguro nakita nila si Bernabe nagbenta. Sabi, nakakaingit naman. Baka pwede na tayong magbenta rin para makilala tayo. Parang gano'n, ano? So, ang ginawa nila mga kapatid, nung nagbenta na si Ananias at si Sapphira, nagkasundo sila, alam nyo, binali nila yung kanilang napagkaisahan. Iniba nila sapagkat dapat ibibigay 100% yung napagbentahan. Alam niyo ba yung binigay lang po nilang porsyento sa mga apostol? Only 1%. Kaya nasira si Sapphira, tsaka si Ananias. Dinaya po nila. So, siyempre, excuse me, inom lang akong tubig. So, siyempre, mga kapatid, na-audit, no? Alaman niyo yun ni Peter. Nakita ngayon ni Peter si Ananias. Sabi ni Peter sa kanya, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Nagsinungaling ka sa Diyos. Sabing gano'n, ano? Alam niyo po nangyari? Ayon po sa sinasabi, basahin niyo na lang po kasi medyo mahaba po ito pag binasa ko. Book of Acts chapter 4 hanggang 5. Mahaba po ito kapag binasa ko po, baka abutin pa tayo ng alas 3. No? So, dito po, ang pangyayari nga na ito, sinabi ni Peter, Ananias, nagpadala ka kay Satanas, nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Ano ang nangyari kay Ananias, mga kapatid? Nawalan po ng tibok ang puso, bumulagta, namatay, on the spot, sa harapan po ni Peter. And then after 3 hours, ito na, dumating yung asawa ni Ananias na si Sapphira, na nagkaila din sa mga apostol. At nung pangyayari na yun at kinausap din siya ni Peter, nung mamatay itong kanyang asawang si Ananias, alam niyo po ba, namatay din si Sapphira. Amen. Namatay po sila pareho, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, dito na po tayo sa points. Malapit lang po ito. Madali lang po. What does God say we should do our money? Sabi ng Diyos, ano ang dapat natin gawin sa ating pera? Tayo po kumikilala sa Lord. Dapat meron tayong knowledge, meron tayong magandang paraan na pwede nating gawin sa ating resources. No? Nga po, yung nagagawa po natin na tumulong sa ating kapwa, lalo na sa ikalalawig ng ating iglesia o ng iglesia ng Panginoon. Sa pamagitan po ng yung pera na meron ka galing sa Diyos, next slide na po tayo. Slide 4. Ayan. So, praise God. Ano po sabi rito? What does God say we should
do our money. Sa pamamagitan po ng iyong pera, kapatid, na meron na galing sa Diyos. Ito naman, lahat ng meron po tayo ngayon. Galing po yan kay Lord. Wala po tayong pag-aari. Number 1, God commands us to do good. Inuutusan tayo ni Lord. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Hebrews 13 verse 16, ang sabi rito, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices God is pleased. Number 2, to be rich in good deeds. Maging mayaman tayo sa paggawa ng mabuti. And number 3, to be generous and willing to share. Ang maging mapagbigay at handang magbahagi. Magbigay ng bukal sa puso. Amen po ba? Alright, dito na po yung pinaka-slide pa nating isa. Ano po sinasabi rito sa 1 Timothy 6:18 to 19, NIV version. Hallelujah. Ang sabi po rito, command them to do good, sabi ni Paul kay Timothy. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Sabi sa Tagalog, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Nakita niyo mga kapatid, no? Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord, mga kapatid? Hallelujah! Mga kapatid, dito na tayo sa ating conclusion. Praise God. Conclusion na po tayo. Salamat po sa Diyos sa napakayamang binigay niya sa atin para sa kanyang kaluwalhatian, karangalan. At yung meron tayo mga kapatid ay mapakinabangan din ng iba. Mga kaibigan, mga kapatid ko dito sa iRadio, meron tayong pwedeng gawin na meron tayong pwedeng isama sa eternity. At yun ay gagamitin natin for the glory of the Lord. Amen? Sa panahon po ng ating kasaganaan, dumarating po siguro sa buhay po natin, mga kapatid, yung tawag na sinasabing nakaka-LL. Alam niyo po ba yun, yung nakakaluwag-luwag? Di ba? Kapag nakakaluwag-luwag ka, may tendency na parang ikaw ay natatakaw tumulong sa iba. Parang ikaw ay natatakaw na mag-share ng word ng iyong blessing. Pero dumarating din sa punto na nagigipit ka din. Sino ba rito yung hindi nagipit? No? Pag hindi ka nagipit, sigurado, baka isa ka sa stockholder ng Switzerland Bank. Di ba? Pag ganon, yaman-yaman mo na. Baka may mga ginto ka noon. Pero ang mahalaga po nga dito, mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, yung ating kayamanan o yung pera natin o yung resources natin, gamitin natin sa ikalalawig ng kaharian ng Panginoon dito. Ang mga gawain para sa Diyos. Amen. Meron po akong kapatiran. Tricycle driver po siya. Siya po yung sumusundo sa akin. Kapag hahayo kami, iniisip ko, kapag hindi ko siya binigyan ng panggasolina, paano yung kakainin niya? So nagpapasalamat ako sa Diyos dahil merong nagbibless sa akin. At yun namang nabibless sa akin, yung nare-receive ko, ibinibigay ko din naman, ipinapasa ko sa aking kapwa, mga kapatid. Kaya ang hirap po, alam niyo po ba na, ang tricycle, yung kotse, yung sasakyan, di naman na-under yun pag walang gasolina, di po ba? Kailangan talaga gagastos talaga tayo. Amen po ba? Sa panahon ng ating kasaganaan, tinatawag tayo ng Diyos na maging mapagbigay at handang magbahagi sa mga may kokonti. Amen. Kaya ako po ay nararanasan ko madalas. May mga kaklase ako, ay, mate Sammy, pwede bang makahiram sa'yo ng 1,000? Sabi ko, galing nyo naman. Palagay nyo sa akin, may-ari ng bangko. Wala naman akong pera, wala naman akong trabaho Mukha ka kasing wala kang hindi walang pera. Sabi gano'n, no? Mukha kang mayaman. Mukha lang. Mukha lang yun. Tingnan nyo mukha ko. Mukhang Aguinaldo. Joke lang. Kaya nga mga kapatid, yung ating resources, pinaka-the best yan, gamitin natin, magkaroon ng eternal value.
panahon ng ating kasaganahan, magbigay tayo sa iba. Tumulong tayo. Gumawa tayo ng mabuting gawain. Iniimbak natin ang kayamanan ng isang mabuting pundasyon para sa hinaharap. Mga kapatid, yun lang po yung maibabahagi ko ngayong araw na ito. Salamat po sa Diyos at naniniwala po ko meron po kayong natutunan sa ating pong ibinahagi ngayon kung ano ang pinakamahusay na pwede natin gamitin yung ating mga resources. And to God be the glory. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Yung mga resources na yun dapat pinamimigay. Yes. hindi dapat iniimbak sa sarili yan dahil pag inimbak mo sa sarili mo yan nako, babawiin Lord. Mabubulok lang yun. Di ba ganyan yung yung pagka may blessing ka, dapat i-share mo yan. Asa na tayo? Teka. Ay, naayos pa. Oo, sige. Pakilala mo muna yung kasama natin. Hindi pa nakikita eh. Oo. Ayan. Ayan. Hindi siya makita. Sandali. Nagmamadali. May lakad. Sino po ba siya? Si Karen. Karen Ferrer. Siya po yung isa sa mga original dito sa iRadio. Wow, kapangalan. Ay, hindi siya makita. Ay, umusog ka rito. Usog ka dito. Music leader namin sa JL Tuyo. Miss Karen Ferrer. Opo. Ayan. Yan isa sa mga host ng iRadio. Yan. Ayan, nakikita ba siya? Magandang gabi po sa iyo. Nakikita pa dito. Ma'am Karen. Ayan. Dinala ako ng cake. Wow. Nasaan? Ay, good morning po sa lahat. Matagal-tagal na rin akong wala rito, pero dinalaw ko po ang aking mahal na Kuya Ramon. Thank you. So, kumusta po lahat dyan? Ayan, kinukumusta ka, hindi ka nakikita. Ay, hindi ako nakikita. Ayan. Ako na po magsasalita sa iRadio Natics. Mabuti po kami sa biyaya ng Panginoon. Hindi. Yun na kasi ang topic niya ngayon is about the best way to use our money. Kaya tama yung nabanggit mo kanina na kapag may blessing tayo, dapat i-share natin yan. Parang yung bang nabanggit mo rito minsan yung isang baso ng tubig na punong-puno, paano uli malalagyan yun kung punong-puno siya? So kinakailangan babawasan mo para yung blessing na naman papatong na naman din uli doon para mapuno na naman siya uli. So kinakailangan continuous yung pagbigay natin sa kapwa. Pero ang pagbibigay ng tulong sa kapwa o hindi naghihingi ng kapalit. Siyempre. Yan. Dahil kapag ginawa mo yon dahil mahal mo ang kapwa mo, dahil sinusunod natin ang bilin ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Amen. Kung ano yung meron ka, ibahagi mo sa iba. Kung may sobra ka mga damit, ayan. Marami akong binibigyan na damit. Maraming damit, pamigay, maraming bag dyan. Sapatos. Sapatos. Nakita mo yung kapwa mo, ba't ganyan yung sapatos niya? Butas-butas na. Ipadalan mo ng rubber shoes. O nga pala, anong size na sapatos mo? Yun nga anong mga size ninyo? Baka nasa po siguro ako. 8, 10 or mga 9 siguro po. 9.5. 9.5. Oo. Swerte ka pareho ni Kuya. Wow. Nararamdaman ko na. I claim it by faith in the name of Jesus. Ayun. Hintay mo si Jasmine. Pag-uwi ni Jasmine. Kailan mauwi si Jas? Itong buwan na ata ito, di ba? Before Mother's Day. Yeah. Kasi ako maraming size, 6.5. Sa pamilya ko halos parang nasa 8 na silang lahat Tama, para kay Iska. Alam mo Sino Iska? Yung asawa niya. Si Ambo yan. Si Ambo. Okay. 6.5 ba siya? Ano ba size ni I think baka mga 7 po yung si Iska naman, wala yung 6.5. Malaking babae yun di ba? Matangkad. Sa Ate Kari, baliit na babae, pero ang laki ng paa. Ito, pinagli kay Mickey Mouse yan.
McDonald's. McDonald's. Yeah. Maraming bagay na pagbibigay ng tulong sa kapwa. Kung wala man tayong maibigay, pwede namang yung prayers. Yes. Spiritual advice. Encouragement. Hindi naman nakukuha puro sa pera lang. O kaya, yes, opo. May mga pwedeng tayong tumulong. Diba? Yung oras natin, pwede nating i-share din sa ating mga kaibigan o kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Na hindi kinakailangan na dahil may pera ka lang, doon ka lang pwedeng tumulong. So, there's so many ways na makatulong tayo sa kapwa. Pagbibigay ng advice. Spiritual advice. Yan. Isa pang bagay. So, napakarami. Pag tutulong tayo, do it with love. Yeah. Yes. Do it for the Lord. For the glory of the Lord. Naalala ko po yung instructor po namin. Nung panahon po na siya po yung nagmi-ministry, kanya lang daw po sasakyan is kakarag-karag na motor. No, pasira-sira. Hindi, nag-pray po siya sa Lord. Tagal-tagal niyang pinagpe-pray, Lord. Sana magkaroon po ko ng 4 wheels. Alam niyo po, binigay po sa kanya, may nag-sponsor na isang kapatiran. Binigyan po siya ng second-hand na Nissan. Wow. Kaya alam po, ang nangyari, nung ginagamit niya daw, Nissan Tulak, Nissan Lakad. Kasi second-hand Nissan Tulak, Nissan Lakad. Palyado na. Kaya pagka pumalya daw, naglalakad na lang siya. Nissan Tulak, Nissan Takad. Ayun. Nissan na yung sasakyan niya. Nissan po yung kanya. Nissan. Hindi, tsaka Cadillac. Cadillac, you know. Nissan Tulak, Nissan Lakad. Nissan Lakad. Mahirap yung sasakyan. Marami palang diferensya. Natutuwa nga po ako sa pastor po namin na yun Alam mo, brother Sammy, kami yung lahi namin mula sa Pampanga, mga Kapampangan kami. Kami, kaya lang bakit ganoon? Di ba yung mga Kapampangan mapuputi, matatangos ilong? Bakit ikaw, brother Sammy, di po ba Kapampangan ka? Opo, Kapampangan po ako Yung mother ko po, taga Pampanga sa Saswan. Section 1 po nung araw yun ginawang Saswan. Sabi sa akin, ni pastor namin, ba't ikaw yung ilong mo pointed, sa akin disappointed. Joke lang yun. Disappointed. Ilong Mika pointed, sa akin disappointed. Aray ko, parang ilong ko yan Hindi naman po. Disappointed. Hindi naman. Kay Belo. Po. Mahal kay Belo. Sa Thailand na lang. Actually, hindi naman hindi na masama yung ilong na. Aray. Kasi may iba parang nakapatong lang. Ay. Ako naman medyo malaki-laki ng konti. Okay naman, di naman pangit Bagay. Nakukuha to sa makeup. Alam mo, Kambo, si Karen ay may kilala ka bang artista na kamukha niya? Ayan na naman to. Pagmamasdan ko po, parang yung pangapanahon ng mga artista ng 80s. Mga 80s. Sino po? Ayan. Yung last interview ni Julius Babaw, yung naging partner ni Mirna Castillo ba yun? Sino yun? Hindi po, si Pepsi Paloma. Yung sa Panday. Sino yun? Yung aswang? Hindi po yung aswang. Alam ko na yan. Panday? Oo, yung last interview ni Julius Babaw na isang magaganda yung artista interview ni Julius Magaganda Babaw. po, mga 80s beauties. Salamat po, salamat. Opo. Bali, actually, pamangkin siya ni Ruby Rodriguez. Ganun po ba? Naitbulaga. Miss Tisa. Oo, Miss Tisa po Ayun. Yun. Miss Tisang Bangos. Bueno, thank you, Brother Sammy, sa iyo na i-share ngayon. Glory to the Lord po. Ay, meron pala tayong request prayer ngayon. Sige po. May isang tayong kasamahan dito na pinasok yung bahay ng kanyang bayaw. Ay, ganun po ba? And then, yung ninakaw yung cellphone, tapos yung may-ari, binugbog pa niya. Ang muntik ng, I think almost dead na, yung, kumbaga sa bugbog sarado yung. Bugbog sarado na. Oo. At pinagbantaan pambabalikan pa siya.
Alam mo kung sino ang bumugbog? Juvenile, yung mga bata. Mga bata lang po. Pinasok lang yung bahay niya. So, sino po yun? area siya? Dito sa... Hindi nga alam kung dito Hindi nga alam eh. Pero kasi tinext sa atin ng ating kasamahan dito na pa-i-pray yung kanyang brother-in-law na nasa ospital ngayon. At hinahanap na ng mga pulis yung mga... dito yan. I think dito siya. Okay po. Sige po, sama po natin. Wala wala na pong request prayer, tsaka yung pong si Nanay Lala, hindi na nga pagtanong. Yeah, tsaka yung wala siya, mahina daw Nep. Ang pangalan niya si Ron ang pangalan mo. Tsaka si Maui, yung yung Ron po ang nasa ospital ngayon. Yung Maui naman ay meron siyang kidney. Yung stepdaughter ko, si Maui. Si Maui po. Kidney disease. Hindi cancer. Hindi. Disease lang. Hindi cancer. Jesus name po. Magagamot pa po yun. Tsaka si nanay na rin. Si Nanay Luz Biminda Conferido. Yung kalakasan yun po. Under prayer po natin yun. Di ba matagal na? Ako na rin po, magpapapray na rin po ako. Sige po. Salamat kasi po. galing po ako sa doktor. I had a mammogram po last week. But they want to see me again for another mammogram for diagnostic daw, which hindi ko rin po alam kung bakit. I think something on the right side daw. So I have to go back. So medyo cross-finger po tayo dahil nasa lahi rin po namin. Di ba yan yung sa mga breast? Gano'n? Yes, kuya. Mammogram. And I think, yun nga, kasi po din, lately lang po, hindi ko po nasabi, matagal na din ako hindi nakaka-attend, na-stroke din po ako. I had a stroke nung mild first stroke week lang po. Mild stroke nung first week of March. Pero sa MRI ko, it came out na meron akong old stroke na I never knew. Hindi nyo alam. So parang, So, imagine, na-stroke ka na hindi mo alam. Oo, na-stroke na ako na hindi ko alam. Silent stroke po yun. Nga po, Ako po ay na-stroke for 8 years na po ako sa awa po, tabag ng Diyos. Parang walang nangyari. Kaya lang po, pag tumayo po ako, talagang, hindi nyo na pong makikita na talagang sa stroke ako kasi may hawak akong cane. Pero nakakalakad po kayo on your own? Nakakalakad na po ako. Opo, pag may cane. Pero pag walang cane, talagang Pero may mga gamot kayong tinitake? Ay naku po, hindi po nauubos. For 8 years na po. Yan, yung mga gamot po nakalagay dito. Basta sundin lang daw natin yung mga gamot natin. On time, opo. Tsaka hinay-hinay at disiplina sa pagkain. At konti exercise, syempre. Wag nang Jollibee. Tinatamaan ako dyan pagdating sa... Yun ang mahirap yun, mag-control. Ang control Kasi sarap kasing kumain Sarap kumain po, sa totoo lang. Dati pa ang trabaho ko po chef. Kaya lahat po ng aking niluluto, tinitikman ko po yun. Kaya, minsan tumitikim ka rin ba ng mga crispy pata, lechon? Ay, oo naman po. Pagka may order sa akin na, Kuya Sam, isang crispy pata po. Chop o hindi? Pag sinabing chop, very good yun. Kasi pag chinap ko, kukuha ako noon. Kukuha na ako noon. Ngayon, naririnig nyo na po yung mga kliyente niya. Hindi, sarado na po yun. Nung wala ako at na-stroke ako, siguro for a month lang, nag-close na sila. Kasi nahanap na, saan yung sisig ni Kuya Sam? Nasaan yung crispy pata ni Kuya Sam? Ala na, na-stroke na si Sam Ayun. Humina yung kanilang resto bar. Ayun. Balita ko po nasa Bataan? Bataan. Opo, saan po kayo sa Bataan? Mismo po sa capital po ng Bataan, Balanga City. Balanga Sentro. po at saka Bagak, magkaiba yon? Hindi po, sakop din po ng Bataan yung Bagak. Kaya lang pag bumiyahe po kami ng Balanga to Bagak, mga 1 hour lang po. Mas malapit lang siya. Malapit lang. Kasi dyan po yung mga may kamag-anak ako dyan. Malapit sila dun sa yung sa may resort na marami yung resort doon sa Bagak. Hindi yung maraming parang old houses na nilagay nila. Opo, yung tama. Meron po doon yung mga pinreserve na mga lumang bahay doon. Malapit sila doon. Yes. Maganda pong pasyalan dito yung sa Bagak. Ayan. Punta tayo para sa sisig niya. Mamaya, punta natin. Nakakaluto ka pa rin ba ng mga ganon?
Pwede po akong mag-ano, kasi po yung sa iska, tinuturoan ko po. Pagka gusto kong magpaluto, yung mga kapatid ko. So yung taga-prepare, ako lang yung taga-sabi. No? O ito, gawin mo to, ganyan. Kaya yung lasa noon sa akin din. Ikaw nagbibigyan Pero instruction. hindi na ikaw Instruction. Pero hindi na ako yung gumagawa. Pero tumitikim pa rin ako, Mamsi. Tumitikim pa rin, miskin na konti lang. Kasi naglalaway ako eh. O, para malaway. Para malaway. Tikim-tikim. O, tikim-tikim lang. Ganon din naman ako pag nakita ko lechon. Talaga nakakainis ko. Kumukurot. Oo, tikim-tikim lang. Ako yung binabanatan ko po sa lechon, yung mansanas. Yung ako buntot tinitira ko. Bueno, talaga tayo mag-prayer na. Sige po mga kapatid, hallelujah. At nagpapasalamat po ako, na-meet ko po kayo, Mama Karen Ferrer. Ako rin po. Opo, nice to meet you po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po, tayo po ay, una po, palakpakan muna po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. We give glory to the Lord. Salamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa paggabay po sa amin ng banal mong Espiritu Santo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na ito muli na kami po ay nag-sharing, nag-meditate, nagbahagian ng mga salita mo. Salamat Lord sa mga natututunan naming mga salita mo na siya naming dapat ipamuhay, Panginoon, dahil sinabi mo, Lord, na hindi lang kami dapat nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig mo. Salamat Lord dahil binibigyan mo ako ng lakas maging ang aking mga kapatirang naririto. Even yung mga pastors Lord na nag-share ng salita mo Lord. Salamat dahil patuloy mo kaming kinakahabagan. At lalo po naming hinihingi Panginoon na kami po ay kaawaan mo pa. At kami po ay pagpalain mo Lord. Patuloy mo kaming gamitin Panginoon para sa ikalalawig ng iyong kaharian dito sa lupa. Lord, tinataas ko po sa iyo ang programa ng iRadio. Lord, sa pangunguna po ng mag-asawa po na si Kuya Ramon, Ate Karin Pascua. Dalangin po namin, Lord, yung magandang kalusugan, mahabang buhay, Panginoon. At patuloy mong gamitin, Lord, yung programa na ito para din mas maraming tao ang makapakinig ng salita mo at magkaroon din sila ng kaligtasan mula sa iyo. I pray, Lord, yung kaarawan po ngayon ni Kuya Ramon dyan po sa kanila pong lugar. Dalangin ko po, Lord, na bigyan mo pa siya ng marami pang birthday, so Lord. Long life, Lord, kay Kuya Ramon, Panginoon. Blessing upon blessing. Healing upon healing. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po. Bless Pascua family. Bless iRadio program, Panginoon. At Lord, sa umaga po na ito, sa tanghali po na ito, idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, yung kanila pong kaibigan, si Sister Karen Ferrer. Lord, in the name of Jesus, sinabi mo, Lord, Exodus 15:26, you are the Lord who heals us. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. Kahit anong uri ng sakit, Lord, kayang-kaya mong pagaling. Wala pong imposible sa iyo. Even yung mga patay, Lord, kaya mong buhayin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. You are the Lord who heals us. Kaya ang dalangin ko po, Lord, Panginoon, yung kagalingan po ipagkaloob mo kay Sister Karen Ferrer, Panginoon. Yes, Lord, in the name of Jesus, nire-rebuke na po namin kung ano man po yung namumuong sakit na yon sa kanyang physical body. In the name of Jesus, we rebuke it. Hallelujah. Panginoon, tinanggal mo na, pinawi mo na kung ano man yung sakit na yon, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos. At Lord, sinasama po namin sa prayers ngayon si Mon, Panginoon, yung pong Ron, Panginoon, na nagkaroon po ng isang hindi magandang pangyayari doon po sa kanila na kung saan ay ninakawan, binugbog pa at ngayon po sa po ay nasa ospital. Lord, hindi ko po kilala ang taong ito, pero Lord, ikaw ang nakakakita sa kanyang sitwasyon. Na sa pamagitan po ng prayers namin na ito, sinabi mo, Lord, ang mga panalangin namin para sa ibang tao ay makapangyarihan, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, Lord, na maging maayos po yung kanyang sitwasyon ngayon, yung kanya pong kagalingan, recovery, Lord, ay pagkaloob sa kanya. And we pray, Lord, in the name of Jesus, Lord, ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakilala doon sa mga masasamang lalaki o masasamang tao na yun na pumasok sa kanilang tahanan. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Pinapaubaya po namin sa iyo ang lahat ng ito, O Diyos, dahil ikaw lang, Panginoon, ang sa makakagawa ng anumang mga bagay dahil sa iyo, Lord, wala pong imposible. Salamat, dakilang Diyos. I-bless mo, Lord, yung mga kapatiran ko sa iRadio family, Panginoon. Guidance, protection, blessing, and provision para po sa aming lahat. Maraming pong salamat at maingat na po namin binabalik sa iyo
ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Thank you, Brother Sammy. Ayan. Thank you po, Kuya Ramon. Happy birthday po ulit sa inyo. Thank you. Opo, more years to celebrate. Sa next week po, loobin po ng Diyos. Inaasahan ko po, kasi po birthday ko po next week, inaasahan ko po na hindi po kayo makakarating. Joke lang. Kasi malayo kayo eh. Okay, salamat po. Thank you, Brother Sammy. Kailan yung birthday mo? April 16 po. 16 next week po. Opo, next week. Next week na. April din. Okay. April din po. Kaya yung mga Aries, yung mga April, mga ano yan, mababait sa mga pogi. Oo nga pala, binabati ko rin pala si Bossing Vic. Ayan. Si Bossing Vic. Bossing Vic. Happy birthday, Bossing. Birthday rin niya. Oo, birthday din niya ngayon. Opo, April din po siya. April 19 pala siya. Si Vic Soto. Oo, pareho kami. Tumawag sa akin kanina. Pare, ako sa kanya. Ayos lang. Yung sinasabi ko. Hallelujah. Sige po. Thank you, Brother Sammy. Salamat din po. Ate Karin, God bless you. Sister Karen Gerard, God bless you po. Bye-bye. Mama. Chup-chup. God bless. Bye-bye. Okay po. Ayan, kikita kami. Ayan. Brother Sammy, maraming salamat sa na-share mo ngayong gabi. The best of money use. Kung saan natin pagkakagamitan ng ating mga pananalapi, yung mga pinansyal natin. Actually, hindi lang naman sa pinansyal ang pagtulong sa kapwa. O yung paggamit ng tamang mga ating mga resources, pag-aaksaya ng tubig, kuryente, ng mga bagay na lahat ng ginagamit natin, hindi yung puro aksaya. So hindi lang salapi na susukat yan. Maaari natin sa mga ibang kagamitan natin. Kung nais natin tumulong sa ating kapwa, hindi lang sa pera, pwede tayong tumulong sa prayer, kung wala tayong yung sapat na halaga na makatulong. Pwede rin sa spiritual advice o oras natin at marami pang paraan para tayo makatulong sa ating kapwa. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Nasa 20,200 followers, subscribers. Tumataas na po ang ating rating. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa. And, of course, before we go, meron ka pang message? Wala naman. Ayan. Ayan. Si Karen po ay stay safe lang lagi. Magbabalik na po siya as host natin dito. Opo, gagawa natin ng paraan makarating. Lilipat na kasi ng trabaho, kaya dito na siya lilipat ngayon sa malapit sa atin sa Norwalk na siya ngayon. Sana. Para makita ko si Luke, Yeah. Namimiss ko yung alaga mo. Kaya pag dalihin ko dito. Iwanan mo lang dyan. I-guest ko sila. Magkakalat dito. Alright. Time to go. We have to say thank you and see you guys tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karen Pascua. At Karen Ferrer. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Tandaan po natin, napaka-iksi lang ng buhay. Ito po ang iRadio. Ang lingkod para sa sambayanang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.